We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Asod-asod nga insidente sang pagpangawat na record sa Iloilo City, pati Iloilo Provincial Capital, nasulod sang kawatan. Live-in partner kag duha ka kabataan sang pulis nga gintiro patay sa Sagay City, nagnegatibo sa paraffin test. Webra Meet 2024, magatakop na. Pila ka mga atleta naghakot sang bulawan nga mga medalya. Mainit nga tiyempo, may maayo nga epekto, agud mas magtamis pa ang paho sa probinsya sang Guimaras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kapatuuran kagula sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako, kagkomprehensibong ang mga balita sa kabisay na katungdan. Ako naman sa Irene Briatos Live, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Kag makaupod man naton sa pagdulong sang balita dugay-dugay si Kapuso Kim Salinas, live gikan sa Barangay Ortiz, Iloilo City proper. Mga kapuso, asod-asod nga kinawatay na record sa Iloilo City. 84 na kakasos ang pagpangawat subong nga tuig 2024. Mga puso, police visibility naman sa kabaranggayan, mas pasang karon pagid sang ICPO. Publiko dapat man mag-aligma. Nakatutok John Sala. Basta may oportunidad, ang kawatan sigurado nga mag-aatake. Ining paandam sang Iloilo City Police Office sa publiko kasunod sang asod-asod nga kinawatay nga nagakatabo sa syudad. Sa datos sang ICPO halin Enero tubtub kahapon, mayara na sang 84 tanan ka mga kaso sang pagpangawat sa syudad sang Iloilo. Pila sa mga ini among serye sang pagpangawat sa mga pamalay kag mga salakyan nga nakapark sa higad sang dalan sa distrito sang Haro. Pati gani ang drugstore sang JSAC sa distrito sang Arevalo wala makaluwas sa kawatan. Kaina sang aga nagsapol ang mga opisyal sang ICPO kag nakasugtan ang pagpasangkad sa police visibility kag mobile patrolling. Ang aton nga visibility hindi lang ma-prevent ang mga street crimes, but gusto man naton ma-prevent ang posibilidad nga may ara matabo nga pagpang-hold up sang mga banks and financial institutions naton. Apang prangkahanay nga paathag ni Koronika, hindi tanan ang ilalang responsibilidad bangod magluwas sa kooperasyon sang barangay. Kinahanglan nga mapasangkad sang kada isa ang paghatag pagtamod sa ila kaugalingon nga seguridad. Kalabanan sa mga kawatan subong ang wala man kuno nagakahangawa sa CCTV, gani dapat gid nga mag-aligmad. I-consider naton nga may ara permi nga nagalagaw nga kawatan nga at any opportune time pwede sila mag-strike, especially kung nakitaan nila nga may opportunity sila. Panugyan sa kapulisan, hindi pagpabayaan ang mga pagkabutang, lakip ng mga cellphone nga masami target sa mga kawatan. Upod kay Hans Disherto, John Sala. Buana, Western Visayas. Samtang mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, 3 kaginakabig persons of interest sa kamatayon sa isa ka pulis sa Sagay City nagnegatibo sa ginkas nga paraffin test. NOCBBO hindi pa kumbinsido sa resulta sa investigasyon sa kaso. Nakatutok ay Pedreso. Lunsay nga negatibo ang resulta sa paraffin test ng live-in partner duha ka kabataan. Lakip na ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki nga ginatudlo nagtiro sa may sini nga pulis sa Sagay City sa Negros Occidental sang tinalikdan nga Abril 27. Ang 3 ang ginkabig sang kapulisan nga persons of interest sa kaso nga ginapahayag upod sang biktima sa sulod sang balay antes na tabo ang insidente. Apisang nga negatibo ang resulta sa paraffin test sa mga subject. Nagapati ang Negros Occidental Provincial Police Office nga may nakapalupok sang pusil. It doesn't mean wala sa way nagpalupok. It doesn't mean
wala sa may nag-pulse ang trigger. Ginpatpat ni Captain Catalugo nga may mga butang nga naga-apekto sa resulta sa paraffin test. First is the clothing, also is the room condition, also the skin conditions, also is that human activity. Bangod sini, ginmando na sang NOCPO nga magpatigayon sang separado nga investigasyon agud tutukan ang kaso. Ginahulat pa ang resulta sang investigasyon sang SOCO kung paano natiruhan ng pulis gamit ang kaugalingon nga armas sini. Padayon man ang pagpangita sang witness nga makabulig sa pagresolba sang kaso. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Iloilo Provincial Legal Office, ginkawatan. Security protocol sa Kapitolyo, mas pasanyugon. Bangon sa natabo nga pagpangawat. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Base sa kuha sang CCTV camera, alas 7:55 kahapon sang aga nakita ng isa ka lalaki nga halin sa second floor sang Iloilo Provincial Capital nga nagsaka sa agdanan padulong sa third floor kag nagtiid sa mga opisina. Bangod wala nakatutok ang CCTV camera sa main door sang Provincial Legal Office, hindi makitaan ang pagsulod sini. Alas 7:59 makitaan nga may nagapadulong nga abogado sa legal office kag dali-dali nga nagwa ang suspect sa talatapan. Apang hindi maklaruhan ang nawong sini bangod may tabo ng iya ulo. Nagasuksok ini sang face mask kag may dala nga backpack. Ini ang natabo samtang nagapatigayon sang flag ceremony ang mga empleyado sang Iloilo Provincial Government kung sa diin in charge ang legal office. Pagkatapos sini amo pa lang kag nadiskubrihan nga ginsulod sang kawatan ang legal office matapos nga nagkaladula ang pila ka pagkabutang. Isa si Elma Gatin, Administration Division Head nga nadulaan sang bag nga may unod nga 5,000 pesos nga cash kag mga personal nga gamit. Gintaban man sang kawatan ang cellphone sang isa pa ka empleyado. Pag-abot ko diri, natingala ako nga may bag ang diri sa may sa may chair. Nga open na siya, hambal ko kasi ni bag. Tinagaano na si Hazel nga iya gali ato nga bag. Tapos paglantaw ko, singko ay di na ang bag ko. Nga diri na di. Ini ang unang abes nga ginsulod sang kawatan ng opisina. Balansang siguro sang nagpangawat nga on flag ceremony ato tanan ang mga empleyado, so wala malak ang opisina, wala tawo. May identity na ang mga taga-Kapitolyo sa suspect. Nakaagi na kuno ini sadto preso bangod man sang kaso nga pagpangawat. Bangod sa insidente, mas pasanyugon pa ang seguridad sa Kapitolyo. Magapatuman sang one entrance, one exit point. Dumilian anay ang mga vendor nga hindi rehistrado kag wala sang ID. Igapatuman man ang paghukas sa mga kalo, sunglasses kag mga nagatabon sa nawong agud may facial recognition ang mga bisita nga nagasulod. I-testify namon ang namon nga security measure. So may mga ara kami changes sa among mga security protocol nga i-observe, nga i-implement after sini. Ginatipo na sang Kapitolyo ang mga ebidensya agud ma-report sa pulis ang hitabo kag makapasaka sang kaso batok sa suspect. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, pagrasyon sa tubig sa Barangay Ortiz, ginpaagi sa ticketing system. Sistema, dako nga bulig para sa mga pumuluyo nga makaambit sang tubig subong nga mainit ang tiyempo. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Ortiz, Iloilo City proper. Kim, kamusta dira? Jert, agod mahatagan sang tubig ang 337 ka mga panimalay diri sa Barangay Ortiz. Isa ka ticketing system ang ilagin patuman. Sa subong nga ginakula ang supply sang tubig sa mga barangay, ang pag-deliver sang tubig ang sabat sa pagkinahanglan sa mga residente. Apang ang pamangkot, makaigo bala ini sa tanan. Sa Barangay Ortiz, Iloilo City, las 4 tubtob las 6 ang hapon nagapila ang mga residente sa pagkuha sang tubig. Apang 3 lang ka container ang mahimo makuha sang tagsa ka panimalay. Hindi man pwede makakuha ang wala mahatagan sang ticket sang barangay. Rotation na sa sir. Kung una nila sa Ortiz, sir, Ortiz kami anay, sir. Pagka dason nga adlaw, matawag sa amon ang CDRMO nga kap ma-deliver kami karon 4,000 naman sa Gumis area. Ginabalanse man sir ang pagdulong kag pagano namon monitoring sang panghatag namon sang tubig, sir. Ini ang ginahimo sang barangay agud balikawan ang pagdisoganay o kon pagbaysay sa pagkuha sang tubig. 4,000 nga litro sang tubig ang gina-deliver sang LGU sa barangay, isa ka beses sa 2 ka adlaw. By numbering, sir.
Ang logbook namon sir, may ara kami logbook sir. Pras na sulat namon sa logbook, amo na din pagsulat namon sang ticket sa ngalan niya. Nangalanan gid namon. Ang iniga sistema, ang ginkalipay sang pila ka mga pumuluyo sang barangay. Para sa ilang nga ginakulang ang tubig, ang tag sa kagrasya nga tubig ang dako na nga bulig. Bisan pa paano nakabuli gamay. Bisan at least pa paano makatilaw man kami sang tubig. At least hindi gawa mabugat sa amon. May na lang na nga, may 3 ka container ka na. Kuan. So wala. Wala man nagakontra sa sistema ang residente nga si Maria. Apang mas maayo kung tani suno sa iya, nga depende sa kadabuon sang tao sa balay ang tubig nga pwede makuha. Gamay man na ila makonsumo. Pero sa amon, damo kami. Paano namo na mapaigo ang 3 ka container? Ang sistema sa Barangay Ortiz sa ginaduso naman sang Iloilo City LGU nga ilugon sang iban man nga barangay. Gintalakay na ini sa Operation Center kag padayon nga ginasanyog ang sistema. May mga discussions kami sa iban nga barangay kay considering kuno nga ang sistema nga ginasunod ni ni Barangay Ortiz, may ara balaan nga time nga ti syempre may mga obra bala ang taho nga kung maigo saya sa time sang 2 to 3 or 8 to 10, so may obra ang taho hindi siya makakadto. Jert, may focal person nga gindesignar ang LGU sa tagsa ka barangay nga amo ang magapalabot kung may magtuhaw nga problema sa tubig agud gilayon ini nga maksyonan. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Mga puso, ordinaryo nga mga residente may magatuhay nga pananawan na angot sa NIR Ukon Negros Island Region. Kung manginlayi na ini, ano mga dapat ibaloon ilabi na sa mga probinsya nga nalakip sa bag-o nga rehiyon? Yaring gitutukan niya special report ni Eileen Pedreso. And it's probably a good idea, even if only for that. So you'll sign it? Yeah, I think I will sign it. Sa pagpadulong ni President Ferdinand Marcos Jr. sa siyudad sang Bacolod, nagpasalig ni nga iya permahan sa madali nga tion ang Negros Island Region Act. Ini ang ginahulat sa pagtingub sang Negros Occidental, Negros Oriental, kag Siquijor, lakip ang Bacolod City bilang bag-o nga rehiyon nga pagkatawgon Negros Island Region o kon Region 18. Katuyuan sini nga mas mapalapit sa mga pumuluyo ang serbisyo, ilabi na sa mga opisina sang gobyerno. Magluwas sa mahapos kag malapit nga transaksyon sa isla sang Negros. Nagalaong man ang mga ordinaryo nga residente nga may dala ini nga kaayuhan sa ila nga pagpangabuhi. Kaangay sang manubaligya nga silida, nga handom nga madugangan ang iya kita. Okay man, sino man hindi nga tao magkuan na angat-angat ang pangabuhi man. Pati ang mga ordinaryong empleyado, positibo ang pagtanaw sa NIR. Kung madamo kuno sang investments, madamo sang oportunidad sa trabaho. Subong ang tao subong kuan gid sang kapigadon. Ang imbestorya damo na. May mga excited na sa NIR, pero ang pamangkot, may ihibalubala ang mga estudyante na tuhoy diri. Sa Talisay City, nagaayo ang ini nga mga estudyante nga kuntani may diskusyon sa eskwelahan. Wala pa kami ng idea about this kind of bill bala. Hindi lang gid ko aware sa amo na gusto ko pa siya tunan. Diri sa Fast Craft Terminal sa Lapos, Iloilo City, 20 katuig na nga porter si Tatay Levy. Sang nakahibalo na hunungod sa NIR, wala sininalikawan nga magkabalaka. Maepektuhan gid ang yung mga shipping lines, siyempre ma-reduce ang pasahero. Tapos ang amon income, ma-reduce man. Nanigulang na sa pagbiyahe sang tricycle si Tatay Jose. Diri siya nagapwesto sa buwasang terminal. Swerte nga makakuha sang pasahero nga madamo sang karga. Kasubong ni Tatay Levy, nasubuan man ini sa NIR. Sa pamilya ko man yung bakal ko bugas ko sudan. Gamay-gamay kag kun magkuan na, way na magamay na gid, way na gid. Para kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., wala sang direktang epekto ang pagtukod sang NIR sa komersyo sa probinsya sang Iloilo. It's really for governance and delivery of services so that to make it easy. Na but silang it is a level of execution. Sa ato wala na siya epekto. Upod Keruel Bangoy, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Congratulations mga puso man sig cheer kag palakpak ang mga supporters sang 18 tanan ka mga kandidata sang Carabao Carosa Festival Queen Search
2024 sa Banwa, Sang Pavia. Napuno ang Pavia Public Plaza Auditorium sa pagrampa sa mga matahong nga linay, suksok ang ilang summer wear, pati man gowns. Nagpaindis-indis man ang mainis sa free speech kag sa ginakalakagan nga question and answer portion. Sa ulihi, gindeklara bilang 52nd Carabao Carosa Festival Queen of 2024 ang pambato sa Kibawaan Pavia nga si Faye Danielle Montero. Liga Queen si Yesha Isa Copes sang Anilaw. SK Federation Queen si Kira Asuncion sang Pandak. Samtang first runner-up naman si Sayhara Jaden Gabasa sang Ungka Dos. Mga kapuso, mainit nga tiyempo nang inbentaha sa pagdako sang produksyon kag labi pagid nga pagtamis ang paho sa isla sang Guimaras. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Dako ang nangin negatibo nga epekto sang El Nino phenomenon sa pungsod. Apang nanginbentahan naman ini sa mga taga-Guimaras bangod nagsanyog ang produksyon sang ilapaho. Nagdangat sa 20 ka tonelada ang ginhanda sang Guimaras Provincial Government para sa Mango Eat All You Can nga ginakalangkagana sang tanan. Kung sang tinalikdan nga tuig, madamo ang nagreklamo bangod sang pagmahal sang presyo sang paho. Subong nagbawi ang Guimaras. Sa 100 pesos kada kilo, ma-enjoy mo na ang Mango Eat All You Can sa sulod sang 30 minutos. Definitely, matakot ako ang impact. Although nag-less ang presyo sa per kilo, pero nag-increase naman ang volume of production at the same time, ang quality sa ating produce na bago nagtaas na. Mga kapuso, magluwas sa matahong nga isla, ano balang rason kung nga agi na balik-balikan sa mga turista ang Guimaras? Inibangod sa matamis nga mangga. Lawanta. Lain gid siya sa tanan niya nga lugar nga makanaan ta sang mangga diriya nami ano gisa tab is it saya. Naka-schedule kada weekend ang Mango Eat All You Can. Ini ang magalawig tubtub sa May 22 nga kabahin sang selebrasyon sang Manggahan Festival 2024. Samtang ginhiwat naman ang festival costume, fashion show kag swimwear competition sa mga kandidata sang Manggahan Festival 2024. Isa ang Banwa sang Buena Vista ang nagaprepara na sa cultural presentation nga hiwaton sa May 19. This competition is actually designed para mag-improve pagin ang Banwa sa Buena Vista. Balantayan man sa May 10 ang Kapuso Fiesta sa main events area sa Hordan. Upod ang Kapuso Stars nga Sunday Christian Bautista, Andrea Torres, Max Collins kag Shaira Diaz. Mangga-serenade naman sa Miss Guimaras Coronation Night sa May 17 si E.A. Guzman. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, base naman sa forecast ng Pag-asa, naglabot sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index sa Rosa de Capiz, Subong Adlaw. Samtang naglabot naman sa 41 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo Patiman sa probinsya sang Negros Occidental. Wala gihapon sa ginabantayan nga malain nga tiyempo sa pungsod. Apang may na-monitor nga cloud cluster o kung negatibo nga panganod sa guwas ang Paracan Philippine Area of Responsibility. Sa Pag-asa, padayon gihapon ang epekto sa easterlies o kung ang mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko gani ilauman ang mainit kag mapaang nga tiyempo subong adlaw. Sa datos naman sa Metro Weather, madubog chances ang ulan sa Western Visayas magluwas na lang sa Negros Occidental nga maka-eksperyensya sa mahinay tublog kasarangan nga pag-ulan karon sa gabi. Posible man ang laptalap na kapag-ulan sa ibang pangabahayan sa Pilipinas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, sa dugang nga balita makaupod nato liwat si Kim Salinas gikan sa Barangay Ortiz City proper area. Kim? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpirmahan ng No Permit, No Exam Prohibition Act. Pila ka mga ginikanan kag estudyante gin kalipay ang lai bangod dakoy ni nga bulig sa ila. Ini ang balita nga aton gintutukan. Aminado ang fourth-year computer student sa isa ka universidad sa Iloilo City nga si LG nga panghangkat yen ang pinansyal nga aspeto sa iya pag-eskwela. Gani isang nahimuloan nga ginpirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Dakogid kuno ini nga bulig sa iya bangod hindi na magdugang sa iya palaligban sa eksaminasyon ang mga balaydan. As a student nga financially unstable man sir, so very sa sir samon makabulig bala sa samon kay
Hindi man sa tanan nga oras, sir, ng mang maka-pay kami sang amon nga mga bills sa school. Si LG ang isa lang sa mga nag-abi-abi sa bagong alayi nga nagamando sa tanan nga pribado kag pampubliko nga bulutuan nga pahanugutan ang mga estudyante nga makakuha sa eksaminasyon apisar wala sang permit bangod may mga wala pa na bayaran nga fees. Tuma naman kay importante sa Iloy nga si Lorna nga makatapos ang iya bata sa pag-eskwela. Gani nagapasalamat man ini nga hindi na upang sa pagkuha sa exam kung wala sang mapakita nga permit. Timayo gid sir kay bisan may hindi makabayad makakuha exam. Dako gyud nga bulig ka naman nga mga ginikanan. Apisar nga ginakabig pabor sa mga estudyante ang layi, kinahanglan sa gihapon bayaran ang mga obligasyon sa mga ini sa eskwelahan. Otorisado naman ang mga bulutuan nga mag-require sang promissory note kag hindi pag-release ang mga record kag iban pa nga credential sa mga estudyante para sa pagkolekta sa mga balaydan. Upod Kiruel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mabuso Western Visayas Regional Athletics Association Meet o Wivra 2024. Magatakop na subong nga hapon pila ka mga atleta naghakot sang bulawa nga mga medalya. Garing balita nga itong gintutuka. Top 1 na sa academics. Most outstanding student pa sa Carles Central School sa Iloilo ang 12 anyos sa si Jose Ray Dodoy Pusanzo. Ang iya malabang arisahan sa achievements ang nadugangan pa matapos gindeklara ini nga isa sa mga most be-medaled athletes sa Wivra 2024. Kabugusan nga 5 ka-gold sa nagkalain-laing events athletics ang iya nadagaan. Nga hindi lang niya handom, kundi handom man sang iya ginikanan. Ari ng handom nila nga medal nga ginapangayo. Ang pagpanikasok ni Dodoy ang makabig worth it matapos na depensahan sa probinsya sa Iloilo ang posisyon sini bilang overall champion sa elementary boys and girls athletics pati man sa secondary boys athletics competition. Upcoming palarong pambansa sa Cebu. So handa na kami tanan. Na labot namon ang amon handom upod sa mga kabataan. Ay nakita man namon ang ilang sakripisyo. Samtangkin pamatudan naman sang 12 anyos nga si Rachel Ann Malayas. Isa ka aklanon nga siyang isa sa mga balantayan nga lady runners sang iya henerasyon. Nabungkag sini ang 2019 palarong pambansa record sa long jump nga 5.08 meters sa Wivra 2024 record sini nga 5.13 meters victory. Ang record sini nga 1.40 meters sa high jump sa Wivra 2023 ang iya man nabungkag sa distansyang 1.52 meters. Gold man ini sa triple jump. Wala pa ini nakabalik sa klan apang ginadagsan na sang scholarship offers gikan sa managkraing lain nga universidad. So ginapustro ko sa sir nga batunon ang offer kay amo na ang maghatag sa iya sa better future. Magluwa sa pila ka insidente sang heat exhaustion ilabi na sa outdoor games. Wala sang mayor nga medical emergency nga ginrespondihan. Wala labot sa pressure kag stress during championship pati mismo ang temperature umpisa hindi mo gataas ang BP. So before sila ginapahambang, ginakuha na sila BP, mga vital signs. May pinakadamo nga medals ang host team nga Negros Occidental nga nakakuha sang total of 400 medals sa elementary kag secondary level. Apang kun gold medals ang basihan, may pinakadamong Iloilo nga nakakuha sang 160 gold medals. Sini nga hapon, formal na nga magatakop ang Wivra 2024. Maging-host ang Wivra 2025 ang probinsya sang Antique. Obot Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso na puno sang tawa ang dalanon sa President Rojas Capiz agos sakyan ang street dancing sa Sinaut Festival 2024. Ginpasundayang sang Walokan nagpasakop nga tribo ang mapagsik nga pagsaot patiman ang matahom nga mga costumes. Pagkatapos sa pagsinaot sa dalan, pagkagabi sa Civic Center, mas nangin-intense pagid ang kompetisyon sa mga grupo sa magpakita sa ginakultura kag tradisyon. Sunod sa acting mayor sang Banwa, ginamanta 8,000 ang nagtambong sa bilog nga adlaw nga kahiwatan nga highlight sang kapistahan. Subong kitinguan ginamo mo diri subong tagsa ka barangay nga live up ang ila based sa ila culture para pinaim namon sini nga mahatag kami recognition sa mahatagan kami sa recognition sa atong probinsya.
Nakabalik na sa ilang pamilya ang mag-utod nga Sanday Julie, 20 anyos, kag Jay, 18 anyos, ang barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo, nga gindeklarar nga missing. Nagpalawod ang mag-utod sang Domingo sang kaagahon, agud nga magpamana sang isda. Apang naguba ang motor sang ila sakayan, kag nagpalutaw-lutaw sila sa dagat. Ginreport nga missing ang duwa gani ginpatigayon ng rescue operation sa bulig sang Philippine Coast Guard. Na-rescue kahapon sang aga ang duwa sa Punta Nasog sa Aninii, Antique. Ginaimbestigaran na sang Learners' Rights and Protection Office ang Department of Education ang maestro nga ginatudlo nagnusnos ang chewing gum sa iya estudyante sa Santa Barbara, Iloilo. Suno sa DepEd 6, ginaidid na sang LRPO kag legal team ang pag-imbestigar sa manunudlo nga si Gerald Sinaon. Ang investigasyon ang mangin malawig pa ang proseso kung sa diin ipatawag ang magtimbang nga bahin agud may baluan kung may balasihan ang reklamo. Dakop sa ginpatigayon nga drug buy bust operation ang isa ka street-level individual sa barangay Butong Uton. Ginkilala ang subject kay alias Urid, 47 anyos, nga nakuhaan sa ginabulubanta 5 ka gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 34,000 pesos. Suro sa kapulisan, madugay na ginamonitor ang suspect sa iya illegal nga aktibidad. Makaligad ang pila ka adlaw nga pagpangita. Nasapuan sa sulod sang isa ka bubon sa estado sang Baja California ang isa ka Amerikano kag duha ka Australiano nga nadula sa Northern Mexico sa nagligad nga semana. Ang mga Australiano amo mag-utod nga Sanday Calom, 33 anyos, kag Jake Robinson, 30 anyos. Ang Amerikano naman amo si Carter Road, 30 anyos. Ang mga ini ang ginkilala sang ilang mga ginikanan. Ang tatlo ang nadula samtang nagabakasyon para mag-surf sa banwa sang Ensenada nga isa ka tourist site. May nasapuan man nga sunog nga salakyan nga ginapatihan gingamit sa mga biktima. 3 naman katawo ang ginarestar sang otoridad kaangot sa insidente. Nagsaka na sa 78 katawo ang nagkalamatay bangod sa lapnagon nga pagbinaha sa southern Brazil. 115,000 naman katawo ang gin-evacuate sa Rio Grande do Sul State, samtang linibo pagid ang stranded kag wala sang pagkaon kag tubig. Ang pagbinaha ang nagapekto man sa masobra katunga sang 500 ka mga syudad sa among estado. Ang pag-inulan ang nagtugas ang landslides kag pagkaguba sang dam sang isa ka hydroelectric power plant sa among lugar. Babusay scramble kag milk tea ba magdahog subong pampaumpaw sa nagatikiti nga init. Apang nakakita na bala kamo sang tuman kadako nga yahong sang halo-halo food trip ta kaupod kay Zen Kilantang Sasa. Na-record subong nga adlaw ang 44 degrees Celsius nga maximum heat index sa Iloilo City kag Rojas City, Capiz, samtang 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. Bangod sang tagiti nga init nagapamahulay sang balhas ang mga tao. Agud maumpawan ay scramble ang ginbulong sa kauhaw. Bangod budget-friendly kag refreshing summer cooler nga may instant relief sa tuman kainit nga tiyempo. Nga batsagan mo gid bis ka naka-jacket agad nagalusot pag ganisin mo nga jacket. Okay man ang bintanan kay may init pero mabudlay man kay pirti ang init. Sakit mo sa ulo. Patok man sa kabataan ang milk tea kag shake nga may nagkalain-lain nga flavor. Kita nga zaman ka init nga daan. Pero dahil tunaw ay sobrang init. Samtang sa Barangay Tabuan, Estancia, Iloilo, kadungan sang selebrasyon sang fiesta na andan na sa mga residente nga magtipon kag dululungan nga iselebrar ang Giant Halo-Halo Festival. Pero hindi lang ini basta halo-halo, bangod ini ang nakasulod sa higante nga yahong nga may kataason nga kapin 2 metros kag kalapadon nga masobra 3 metros. Mismo ang mga residente ang nagbutang sa mga panakot nga saging, kamote, sago kag iban pa. Ang manamit nga halo-halo ginpanagtag sa mga residente kag bisita. Dire ginobra ang pinakadako nga halo-halo bowl. Dire ang mga ingredients kalamay, mga sago, gulaman kag tanan nga ginalakot sa halo-halo. Dire tanan sa amon nga barangay ginaobra. Siyam na katuig nga ginahiwat ang Halo-Halo Festival sa barangay. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa iban pang balita, South Balibago Water Works ginamonitor na ang schedule sang tao pagod malikawan ang pagkontaminar sang tubig dagat sa ilang water supply.
Sunod sa branch managers ng South Balibago Waterworks, ang mahimo lang nga tikang nila amo ang pagbantay sa TDS o kung total dissolved solids nga makit-an sa tubig. Ginabantayan ang kadamuon sang TDS bangod delikado kung maglapaw sa standard ang kadamuon sang asin sa tubig nga makaapekto sa ilimnon sang mga tawo. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubok man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Eden Priato. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.